Ang pinatubo ay binabantayan, kaya pumalian. Ang bawat gubat ay mayroong tagapag-alaga. Sa Laguna halimbawa, may Maria Makiling. Ang pinatubo ay binabantayan ni Apo Malyari. Sa bundok ng Alayan, ang namumunong diwata ay si Maria Sinukuan. Kilalang kilala si Maria Sinukuan dahil sa tagay niyang kabuhayan. Handa siyang umulong lalo na sa mga nangangailangan. Bait si Mariang Sinukuan sa mga nangangailangan. Pero kapag may nasaktan ka sa gubat niya, mabigat magparusa at diwata. Diwata, gusto mga abutin natin pag wala tayong mabupagkain. Ayoko lang kasi magaya sa mga hayop na pinaparusahan niya. Anong kwento kayo ba naman yan? Nung araw kasi sa kaharian ni Mariang Sinukuan. Sa loob ng hukuman ni Mariang Sinukuan, isang gubat na may malaking puno at hindi ang halaman. Nakaupo si Mariang Sinukuan sa isang tronong kahoy at sa kanyang kanan ay tumatakbo isang ibon na may kalungkutan at galit sa kanyang mukha. Mahal na Mariang Sinukuan, hinap ko ako. Tulungan niyo ako! Ano ang nangyari? Ang mga anak ko, hindi pa naman sila na habang na pinasalahan. Ano ang nangyari sa iyo mga ibon? Sabi ko, tumumba si Kabayo at nakagpakan ng aking pugad. Si Kabayo ang may kasalanan nito at dapat magkakatahan. Ikaw ay nakakasiguro? Mali ang magparatang na walang katibayan. Kaya magtanong ako, kaya kita mo sa kanya. Koneho! Kunyako! Hanapin ninyo ang kabayo. Itong harapin ang bintangang ibon. Masusunod po. At hinanap niya ni Conejo at Kunyango ang kabayo sa kagubatan para iharap kay Mariang Sinukuan. Pinuntahan nila ito sa kanyang bahay, ngunit nang ito ay makita nila, naglilibong tumakbo palayo. Kabayo, lumabas ka kung ayaw mong masaktan. May pinatawag ka ni Mariang Sinukuan. At humarap na nga ang kabayo sa hukuman ni Mariang Sinukuan. Kabayo, bakit ka tumamba ng dumang kadali? Kaya nabasag ang mga itlog ni ibon. Bakit sa panahon dapat sisingin? Kung ganon, papuntayin si Palaka dito. Nakita ni Conejo ang Kunyango si Palaka na nakaupo sa tabing ilog. Palaka, ipinapatawag ka ni Mariang Sinukuan. Wala akong kasalanan. Wala dapat akong magbahala. Wala na akong sumuko. Dinala si Palaka kay Mariang Sinukuan. Ay, sa bata. Ito kasi nasa diyan ang mabango ng malakas na sila ni kabayan na pinasila na malapit ng ibon. At sa totoo lang, pagbango ang pinagda ng lahat.
at sinubok na may dalang ka. Ay, tata, bakit may dala kang apoy kagabi? Kaya nagbuhan ng bahay si Pabet, kaya wala mamalakas yung malaka, kaya ganang lumabas si kabayo, at nagbasa ng mga itlog ni Ines. Sinubok ang naisahan. Takot ako ng saksak nila mo. Dala siya kita. Araw at gabi, sa aming abay ko lang ang panglaban sa kanyang isa. Siya ang nagtakpan sa bahay ko. Ang magaling
Punta doon, Kira. Nagtakot sila mo na nakapasahan muli. Kaya ang ito ay nakalayo niya nakakulong, ay hindi na siya nagdala pa ng anak. Pero ipinanakot niya sa sarili na patuloy pa rin hahanapin ang kalaban na si Alimango. Kaya ngayon matagal umaaligid at bumubulong sa iyong kanya. Sila mo yun at akala niya ay butas na pinagtatayuan ni Alimango ang iyong kanya. Samantalang si Alimango naman ay palagi lamang nasa madidilim na butas at takot na nagtatago kay Lamok. At iyan ang kwento ng lolo ko na hindi ko malilimutan at sana'y matandaan niyo rin. Oo, mga bata. Salamin ang katotohanan na sumisimbolo sa responsableng pag-amin at pag-ako sa sarili ng pagkakamali. Ang bawat refleksyon na nakikita natin ay refleksyon ng ating pagkatao. Gaano man natin itago o isisi sa iba ang